Ano bang problema mo, manager? Oh, ayos lang. Ibabalik ko ito. Ngunit, ibinalik mo lang ang mga kalakal. Bakit hindi ako nakatulog ng maayos kagabi? Medyo absent-minded ako ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Punta at maging abala. Hello? Anyway, handa na ang cheque. Dali na ngayong mga bagay at palitan ng mga ito. Mabuti. Abogado Lu, dinala kung gusto mo. Anyway, pinahanga mo talaga ako. Kahit anong sabihin mo, gusto ko lang ng pera. Bigyan kita ng pera. Pero may tanong ako. Hindi ba ang boyfriend mo ay isang rich second generation? Bakit kailangan mo pa ito? Ikakasal na kami ni Jing yan sooner or later. Pero alam mo rin na mayaman ang pamilya ni Jing yan. Kailangan kong maghanda ng mas maraming dot. Ito ang uri ng pera na nararapat sa kanya. At ikaw, ang dami mong sinasabi sa akin. Babayaran ko ang dote. Ibigay mo. Luzing, anong ibig mong sabihin? Inspeksyon. Ito ang video na sinasabi ko. Paano ko malalaman kung ito talaga yon? Baka niloloko mo lang ako. Ikaw? Luzing, nagsinungaling ka. Nagdala ako ng tanghalian. Pwede ba akong pumasok? Kung ano man ang iniisip mo, huwag mong ilabas. Bakit ko ito isasara? Hindi ba binawi mo ito sa iyong sarili? Huwag mong ilabas. Kaibigan mo ng pulis. Kaya, Ashing, papasok na ako. Ashing, anong ginagawa mo? Kumatok lang ako ng matagal at hindi mo ako pinansin. naku, inaayos ko lang ang ebidensya ng kaso. Wala akong narinig na ebidensya. Sobrang nabighani. Tibayan ng video, napakaganda. Gusto mong panoorin ng magkasama. Ashing, anong problema mo? Namanid lang ako sa pagupo. Kung manhin ang iyong mga binti, hayaan mo akong magmasahe. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Hindi ba nagdala ka ng pagkain? Tara, kain na tayo. Naging abala ko sa iyo buong umaga. Siguradong nagugutom ka. Natutunan ko to sa yaya namin. Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa nasusubukan, ikaw ang unang sumubok nito. Hindi ko gusto ang amoy ng pagkain sa opisina. Kain tayo sa labas. Okay naman. Kinuha ni Lu Zixing ang cheque na ito. Naayos din natin ang problema. Sarap. Manager, sinusundo ka ng boyfriend mo. Si Weiwei ay off na sa trabaho. Malapit na akong matapos sa trabaho ko. Sige na, hihintayin kita. Manager, napaka-considerate talaga ng boyfriend mo. Hello. Nakalista ako sa restaurant. Lilipas ang oras kung lilipas man ito ngayon. Tama lang. May sasabihin din ako sa'yo. Weiwei, di ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Anong ibig mo sabihin? Parang ganito. Nagrinta ako ng bagong bahay ngayon. Maaari ba akong umalis sa iyong bahay ngayon? Bakit ako? Ano ang hindi sapat? Hindi. Ang lola ko nandito. Gusto kong tumira kasama ang aking lola. Kaya, mas madaling alagaan siya. Ayos lang, marami kaming kwarto sa bahay. Maaari mong dalhin si Lola at makakatulong din ako sa pag-alaga kay Lola, di ba? Paumanhin. Paumanhin. Weiwei, hindi mo pa rin mabitawan si Lucy Cheng.
Hindi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi ko maaaring hayaan ang sinumang nakakilala kay Lu Zixing. At ang tungkol sa pag-iral, hindi niyan. Wait, please calm down, okay? Ang gusto ni Lu Jingsheng ay si Jingxi. Maaring walang relasyon sa pagitan mo at kanya, okay? Wait, gusto mo pa rin i-impress ang sarili mo? Hanggang kailan ko pahihirapan ang sarili ko? Alam kong hindi niya ako magustuhan. Hindi mo na ako masisisi. Ang bawat tao ay nagpapaalala sa akin araw-araw. Si Jihan. Paumanhin, gagawin ko pa rin ang pinapangako ko sa'yo noon. Please, wala ka talagang kinalaman sa kanya. Nakikita ko. Kaya kitang hintayin. Hihintayin kong magkayos ang mood mo. Hihintayin kong tuluyan mong bitawan si Lu Jingsheng. Ngunit, nais kong hilingin sa iyong mga mata na makita ako. Okay? Tara na, kain na tayo. Wait. Good night. Pwede ba akong magka-good night hug? Eh, hindi ba sila si Wewe at kay Jie yun? Puntahan ba natin sila at kamustahin? Hindi na kailangan. Hindi rin ako pamilyar dito. Dr. Lee, kumusta ang anak ko? Ang batang ito ay sinilang na may congeniality underdeveloped heart. Malubhang aortic anesthesia. Ang kondisyon ay likas na komplikado. Ang pagkaantala ay napakaseryoso hanggang ngayon. Paunang pagtatansya, ang rate ng tagumpay ng operasyon ito ay hindi mataas. Dr. Lee, isa ka sa mga nangungunang eksperto sa cardiac surgery sa bansa. Sana makahanap ka pa ng solusyon. Huwag gawin ito. Naiintindihan ko ng mabuti ang iyong kalooban. Ngunit ang doktor na ito ay hindi isang diwata. At ang iyong anak na babae ay masyadong bata. Ang sitwasyon na pagitan ng mga mata masyadong di magkapareho. Hindi ko pa ito naibigay. Ikaw, naoperahan ka na ba? Mayroon ka bang iba pang mga ideya? Siya nga pala. May isang profesor na nagangalang Song Dizong. Nakatuon siya sa sakit sa puso ng mga bata. Sobrang busy niya. Lumilipad kahit saan buong araw. Kung may paraan ka kung paano mahanap mo siya, ang bata ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Dr. Lee, para sa mga anak ko, hahanapin ko talaga si Professor Song. Okay. Mama! Ani, hindi ka pa ba komportable kapag nagising ka? Mama, hindi naman masamang pakiramdam ko. Masakit pa ba dito? Hindi ka pa ba naboboard? Kaunti. Pero mama, hindi ito masakit. Paumanhin, ang iyong ina ay isang incompetent na ina. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang ina sa mundo. Siguradong makikipag-ugnayan ako kay Professor Frank para kay Ninian. Hilingin sa kanya na iligtas ka. May isang profesor na nagngangalang si Song Dizong. Palubhasa siya sa mga sakit sa puso ng bang may paraan ka kung paano mahanap natin siya. Batay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kaya lang sobrang busy ni Professor Song. Madalas lumilipad sa buong mundo. Ordinaryong tao. Mahirap subaybayan ng kanyang kinaroroonan. Sisi, ay ipinanganak sa isang medikal na pamilya. Isang sikat na doktor sa iba't ibang larangan. Dapat may paraan siya para mahanap si Professor Song. Basta. Lucy Sheng, ito ay isang love letter na sinulat ko sa iyo. Gusto kita. Shan Yue, hindi ka pa naman nagsusulat sa love letter sa pulis, di ba? Uy, halatang gusto mo rin si Lu Zixing. Ikaw ang halatang masaya nakipag-usap sa kanya. Bakit mo gusto magpagawa ng damit pangkasal para sa pulis? Masyado ka bang nag-iisip? Sese, pakinggan ang boses mo. Siya ang unang nagkagusto kay Lu Zixing. Hindi ko magawa. Dito papasok ang usapin na aking matalik na kaibigan. At saka, ang pagkagusto sa kanya ay sarili kong negosyo. Huwag sabihin sa pulis. Let me see, ikaw ang kinidat ng pulis. Ang pinakaayaw ko ay yung tipong mapagkunwari niyang tao. Sese, huwag mong sabihin yan. Mabait siya sa akin. Nag-brainwash ka na yata sa kanya? Well, isang tao lang ang mapipili namin ni Jingxi. Best friend? Sino ang pipilian mo? Isipin mo, huwag kang ganyan. Shan Yue, huwag makipagkaibigan sa mga tanga. Simula ngayon, sirain na natin ang ating pagkakaibigan. Pumunta ka, mag-isang baka at kabayo para kay Jingxi. Pero, doon nasira ang pagkakaibigan namin ni Sisa noon. Tutulungan niya pa ba ako? Sino to? Hey, Sasa. Ako ito. Oo. Sasa, mahilingin akong pabor sa'yo.
Ikaw lang makakatulong sa akin ngayon. Mama! Mabuti, magsasarita ako tungkol sa partikular na sitwasyon pagkatapos ko makipag-usap sa taong sangkot. Okay ka lang ba? Hindi dapat tumatakbo mag-isa mga bata sa ospital. Uncle, hindi ko mahalap ang nanay ko. Naliligaw ka ba? Saang ward ka nakatira? Ibabalik ka ni Uncle. Hindi ko alam. Anong pangalan mo? Uncle, ang pangalan ko ay Nyan. Anong pangalan ng iyong mga magulang? Naaalala mo pa ba ang numero ng telepono? Walang ama si Nyan. Tanging nanay at lola. Si Nyan ay isang matalinong bata. Siyempre, naalala kong phone number ng nanay ko. Ang pangalan ng aking ina ay... Yan! Pumunta lang ako sa toilet. Ba't tumakbo ka? Takot na takot ako. Pasensya na po, Lola. Alam ko na mali ako. Lola, mabuting tao po si Uncle. Dinadala ko pabalik sa ward. Magpasalamat ka kay Uncle. Salamat, Uncle. Huwag mong hayaang mag-isang bata. Saan-saan kasi tumatakbo ang bata. Kung sakali makatagpo ka ng masamang tao, huli na para magsisi. Mamaya na lang. Oo, tiyak na hindi. Sa tingin ko yung masama ang pakiramdam niya. Pwede ko bang itanong kung may sakit ka? Guys, ang batang ito ay ipinanganak na may sakit. Hypoplasia ng puso. Ginagamot ko siya nitong mga taon. Sa pagkakataong ito, ay dumating kami sa malaking ospital ang naging resulta. Yan, magpaalam ka na kay Uncle. Paalam, Uncle. Paalam. Hindi ko alam kung bakit. Malinaw na itong una naming pagtagpo. Ang batang ito ay nagpaparamdam sa akin na hindi mapaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit. Yan, gumaling ka kaagad. Yan, saktan mo lang ako kapag naubusan ka na. Sa susunod, huwag kang tatakbo. Hindi kita mahanap. Malulungkot si Mama. Pasensya na po, Mama. Hindi na ako maglakas loob na gawin ito. Humiga ka at magpahinga saglit. Babalik ako sa iyo mamaya, okay? Ito sigurong nangyari. Mr. Yang, naiintindihan ko ng pangunahing sitwasyon ng kaso. Babalik ako at ayusin ito. Kukontakin kita mamaya. Ito ang batang may sakit sa puso. Uncle! Dumaan lang si Uncle. Pumunta lang ako para makita ka. Nasaan ang mga pamilya mo? Lumalabas lang si Mama. Babalik sa lalong madaling panahon. Masyadong irresponsible ang mama mo. Iiwan ka mag-isa dito. Uncle, huwag mong pagsalita ng ganyan ng nanay ko. Hindi madali para sa akin ni Nana palaki na akong mag-isa at ang aking sakit ay nagkakahalaga ng maraming pera. Sobrang busy ng nanay ko dahil sa akin. Tapos walang sinabi ang mga magulang mo. Pero alam kong hindi talaga ako gusto ni Papa. Ayaw niya sa akin. Hindi siya pumunta para makita ako. Paumanhin. Si Uncle ay mukhang hindi na siya dapat magtanong pa ng marami. Ayos lang. Si Ninyan, Mama at Lola ko. Napakaraming tito at tita na nagkagusto sa akin sa ospital. Sobrang nasiyahan. Napakabait ni Ninyan. Kung pwede lang magkaroon ng isang katulad mo si Uncle, magdadala si Uncle ng regalo para kay Ninyan sa susunod na darating siya. Totoo ba? Siyempre totoo, ngunit kung aalagaan mong mabuti ang iyong sarili, pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng iyong lola at ina. Pinky promise? Bakit hindi mo ako nakikilala? Sase, kung ano ang nangyari noon, pasensya na, napakaraming taon ang nakalipas. Bakit mo nabanggit? Bata pa tayo noon. Bata at masigla. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Halika na at dalhin mo ako para makita ang iyong anak.
Dito nakatira si Nyenyen mula nang siya ay ipinanganak sa ospital. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mama, bumalik ka na. Ani, gumising ka na? Magaling ka na ba? Hindi ako tumakbo palabas ng bahay. Si Uncle lang dumating para makita ako. Darating si Uncle at bibigyan ako ng mga laruan bukas. Uncle? Sinong Uncle? Yan, hindi ito ang kanayunan. Ang mga kapitbahay pa kung di kakilala. Ito ay isang malaking lungsod. Mayroong maraming masasamang tao. Mabuting tao si Uncle. Iniligtas niya ako nang ako nawala. Tama yan. Yan. Next time, pagdating ni Uncle na yon, si Mama, lubos na nagpapasalamat sa kanya. Okay? Okay. Si Nyenyen ay mukhang eksakto mas maliit na bersyon ni Lucy Sheng. Hindi talaga alam ni Lucy Sheng. Bali ang batang ito. Sa labas tayo mag-usap. Pwede ka bang humiga at magpahinga sandali? May pinag-uusapan lang si Mama at Tita Yo sa pintuan. Tapos, hindi ka na lalayo. Humiga ka muna. Okay. Wei, di ba sabi mo noon, siguradong hindi mo sisirain si Lucy Sheng at ang pulis? Paano nangyari si Nyenyen? Ito ay isang aksidente. Senior Lu? Shan Yue, wala akong mahanap na paliwanag. Ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Sabihin mo kung nasaan siya. Hindi ko alam. Bitawan mo muna ako. Dapat alam mo, nagmamakawa ako sa'yo. Maaari mo bang sabihin sa akin? Bitawan mo muna ako. Sabihin mo sa akin. Siguradong nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Binigyan niya ako ng napakatinong tao. Matino at cute na bata. Huwag kang mag-alala, ang tatay ko at si Professor Song na matalik na magkaibigan. Nakikipag-appoint talaga ako kay Professor Song at pagalingin ang anak mo. Salamat. Hey, Wei, nasa tindahan ka ba? Susundin kita. May business reception ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Naku, medyo hindi ako komportable ngayong araw. Hindi ako pupunta sa tindahan ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Wei, okay ka lang? Medyo nilalamig lang ako. Huwag kang pumunta sa tindahan. Hahanapin kita. Sino yun? Siya si Jenyan, ang current boyfriend ko. Masyadong maraming nangyari kamakailan. Ipapaliwanag ko sa iyo nang mabuti kapag may oras ako. Ayos lang yan. Kung may gagawin ka, gawin mo lang. Wei. Wei! Narinig kong sinabi ni Hejin yan na masakit ka. Hindi mo sinabi sa akin kung seryoso. Medyo malamig lang. Panahon na rin ang trangkaso para sa akin. Hindi mo maaaring baliwalain kahit isang maliit na sipon. Wei! Ang ganda ng damit mo. Hindi pa kitang nakitang nakasuot nito. Bumalik ka. Binigay sa'yo. Buksan at tignan mo. Ngayon ipakita mo sa akin na isusuot mo ito ngayong gabi. Halatang sa iyo ang mas maganda. Palagi akong maganda. Sanay na ang lahat. Mas lalo kang gumaganda. Ang lasa ay lalong gumaganda. Nagsuot ka rin ng pabango ngayon? May boyfriend na talaga siya. Alam mo kung paano dapat pangalagaan na isang babae ang kanyang sarili. Hindi ba? Maaari. Ayaw kong dadalhin ng hinaharap sa cocktail party na ito. Mas gugustuhin ko pang itago sa bahay at mag-enjoy. Jihiyan, nakakadiri ka. Ang pag-ibig ay dapat sabihin ng hayag. Ang mga batang babae nangangailangan ng isang pakiramdam. Itago mo sa puso mo. Paano ito mararamdaman ng iyong kasintahan? Sa tingin mo, Abogado Lu. Si Mr. Fang ay nagsasalita tungkol dito. Kailangan ko pang matuto na higit kay Mr. He. Lawyer Lu, nagbibiro ka ba? Ikaw ay isang mahusay na talento. Siyempre, hindi na kailangan dami kasing babae naghahabol sa'yo. Dahil may mga kaibigan kang tumatawid sa ilog. Nahihiya ako sa sarili ko. Bakit ba dapat maliitin si Mr. He? Depende sa iyong karanasan sa buhay. Kulang pa ba ang babaeng humahabol sa'yo? Sayang naman tong mahinang to.
Gusto ko lang pakasalan si Weiwei. Okay. Tumigil na nga kayo. Kanina pa tayo nakatayo at nag-uusap. Pasok na tayo. Masaya si Wewe mamaya. Huwag mong palampasin ito. Pero hindi ako masyadong magaling sumayaw. Hindi mahalaga. Nandito pa rin ako. Kaya kitang isayaw. Jin yan. Nagsasawa na yan sa'yo. Maghintay mamaya. Kami ni Ashi ang magiging hari at reyna sa dance floor. Tara na. Okay lang. Huwag kang kabahan. Anong gusto mo? Hindi talaga ako marunong sumayaw. Paano kung humalap ka ng ibang sasayaw sa'yo? Maaari akong pumunta doon at umupo at maghintay para sa iyo. Wei, ako ang boyfriend mo. Piling mo sa akin na sumayaw sa iba. Bakit wala ka nang pakialam sa akin? Hindi ko sinadya yun. Ayos lang ako. Di ka na. Hindi ba sa tingin mo ito ay mabuti? Halatang magaling ka. Hindi lang confident. Palitan ng 50,000. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano naman ang meron sa exchange dance? Hindi ba karaniwan ito sa mga dance party? Maaari mo itong baguhin muli. Bitawan mo ako at tumahimik. Hindi mo sinasadyang nalinlang ang galaw ng mga paa ko ngayon. Weiwei, napakaganda mo ngayon. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, may problema ka. Pasensya na. Hindi ako katulad ni Zhengxi at nasanay bilang isang babae sa murang edad. Hindi ko talaga kayang sumayaw. Kalimutan na natin to at huwag na nating patagalin. Bakit ganito ang suot mo ngayon? Maaaring lumitaw ang palda sa aking katawan. Naaalala mo pa ba? Kapag isinuot mo ang palda na ito, umuupo akong kasama ka. Mr. Lu, tapos na tayo. Magpakita ka ng paggalang. Paggalang. Ganito. O ganito. Power outage? Palitan ng 5 klase. Weiwei, dahan-dahan. Weiwei, bakit ang gulo ng buhok mo? Parang may tumama sa akin nung nawala ang kuryente. Weiwei, anong nangyari sa'yo? Parang nasprain yung ankle ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Huwag kang gumalaw ngayon. Dadalhin kita sa tabi. Ashing, anong tinitingnan mo? Oh? Wala. Paano kapag nagpalitan lang kami ng mga kasama sa sayaw? Sumayaw ka kasama si Wewe saglit. Diba napakaganda niya? Bakit? Nagsiselos ka? Oo, kaunti. Napakaganda ni Wewe. Hindi siya masyadong magaling mag-bass nung siya ay nasa paaralan. Nakita kong napakaganda niya. Ngayon ay maaari na siyang mag-bass ng higit pa kaysa dati. Mukhang mas maganda yung sayo. Anong gusto mong sabihin ko? Ashing, sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe? Ano ang gusto mong sabihin ko, Ashing? Sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe?
Nag-alinlangan ka? Hindi mo ba talaga iniisip na mas maganda si Wewe kaysa sa akin? Hindi. Bigla na lang akong may naisip sa trabaho. Ashing, masasabi ko sa iyo, nagiging mahinhin ako kapag sinabi kong maganda si Wewe. Hindi mo mararamdaman ng ganito. Kung hindi, magagalit ako. Huwag kang mag-alala, hindi ito mangyayari. Okay? Tara na. Ayos lang. Subukan mong igalaw ito. Buti na lang, konting sprain lang, di sasakit ang kalamnan mo. Bibili ako ng isang bote ng mga stickers sa aking pagbala na gamitin ng mga ito kapag bumalik ka. Salamat. Sabihin mo ulit salamat, magagalit ako. Boyfriend at mag-girlfriend tayo sa simula. Hindi na kailangan maging ganito. Wewe, sa isang kasap mata, lahat tayo ay nakatapos ng maraming taon. Naaalala ko pa nung nasa school tayo, sa kantalentadong babae sa literary club. Pero ilang mga lalaki sa grupong ito na interesado sa'yo. Sadyang wala lang talaga akong lakas ng loob para umamin sa'yo. Paano ito posible? Napakatanga ko noon. Napaka-unpleasant ng pagkatao ko. Paano may makagusto sa akin? Wewe, hindi mo ba alam? Maganda ka. At mayroon kang isang kawili-wiling kalooban. Naaalala ko pa rin ito hanggang ngayon. Ito ay pagdiriwang ng literary club. Bumigkas ka ng tula. Ito ay ang I Like You Silently ni Ruda. Gusto kong tumahimik ka. Para kang nawala. Nakinig ka sa akin mula sa malayo. Hindi ka mahahawakan ng boses ko. Parang nilipad ang mata ko. Parang isang sa iyong bibig. Si Neruda, sama ang 20 tula ng pag-ibig at isang tula ng isang desperadong kanta. Gusto mo rin ang kanyang mga tula. Zanzen siya. Kamakailan ay nagbabasa ng 20 tula ng pag-ibig ni Neruda at isang awit ng kawalan ng pag-asa. Ang paborito ko, gusto kong tumahimik ka. Iniisip ko kung nabasa ito ni Mr. Lee. Well, ikaw ang hangin, ang dakilang talento sa Miss School na nabasa ito noon pa man. Pero gusto ko pa rin kopyahin para sa'yo. Dahil gusto ko ito, nanahimik ka. Hindi, si Shishi ang may gusto nito. Ako. Sinundan ko lang si Shishi at natutunan kong ilan. Ito lang kaya kong bigasin. Okay. Gumagabi na. Hindi maganda ang pakiramdam ni Wewe ngayon. Balik tayo at magpahinga muna. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Okay, Wewe. May sakit ka pa. Bumalik ka at magpahinga ng mabilis. Tara na. Ashing, pwede bang pumunta ka sa bahay namin ngayong gabi? Paborito ni Daddy ang larong chess. Palagi ko kasi siyang pinagsasabihan na gusto kong makipaglaro sa'yo. Okay. Wewe, anong nangyari? Wala. Sumakit na naman yung sprain sa paa ko. Huwag kang umalis. Yayakapin kita. Zisheng? Bakit mo kang hanap? Anong gusto mong gawin? Wewe. Ang lakas ng loob mo! Saktan ako! Ang dami mong nainom kaya nabaliw ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Parang hindi pa ako humantong sa ganito. Bakit ka nagpapanggap? Anyway, anong problema mo? Zishen, sobrang nasaktan ako.
Alam mo bang matagal ako nasasaktan? Alam mo bang matagal ako nasasaktan? Na-spray ng paa mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mas maaga? Huwag mo akong alalahanin. Dadalhin kita sa ospital. Ang sprain sa iyong paa ay hindi naman ganoon kalubha. Ito ay dahil ang pangalawang pinsala ay mas nagdulot pa ng isang pinsala. Siguraduhin mag-ingat ka sa susunod. Salamat, Doctor. Pasensya na. Lawyer Lou, salamat sa paghatid sa akin. Ngunit, lumalalim na ang gabi. Please, umuwi ka na. Shanya Wei. May sarili akong boyfriend. At pupuntahan niya ako dito para alagaan ako. Hinihintay ka na rin ang girlfriend mo sa bahay. Sigurado ka ba? Kung hindi, May mali ba sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? bakit niya naitanong yun? Alam niya ba na nagsulat ako ng love letter kay Jaishi? O alam niya ang tungkol sa anak namin na si Nian? Hindi. Imposibleng malaman niya. Wala. Ayusin mo lang na hindi ko malaman ang pinagsisinungaling mo sa akin. Kung hindi, Liu Zixing, umaasa lang ako na ikaw at si Jingxing ay magkasundo at magkasama habang buhay. Puputulin ko ng relasyon sa pagitan nating dalawa. hello? Bakit wala ka kagabi? Ang dami kong nainom kagabi. Sinabi ng mga magulang ko, manatili ka sa aming bahay para sa gabi. Dapat bumalik ka. Sabi ko, natatakot akong sumakit ang ulo mo. Hiniling ko sa kusina na gumawa ng hangover soup para sa iyo. Sabi ni Daddy, kailangan mo ito. Salamat. Pumasok ka muna. Inumin mo ito habang mainit pa. Okay. Hindi. Ang amoy na pabango. Wei, okay ka lang? Bakit hindi mo sinabi sa akin na seryoso pa lang paa mo? Mabuti na lang at lumiit ang pamamaga. Gabi na kasi, kailangan mo alagaan si Lolo. Ayokong tumakbo ka ng pabalik-balik. Tanga, boyfriend mo ako. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Tama yan. Hindi naman masyadong malubha ang sprain mo kanina? Bakit biglang naging seryoso? Hey, Sheshi. Wewe. Saan ka ngayon? Ay, na-sprain yung paa ko. Nasa ospital ako. May papagawa sana ako sa'yo. Magkita tayo at mag-usap tayo mamaya. Oh. Anong nangyari? Bakit parang medyo mali ang tono ni Sheshi? Wei, ano bang nangyari? Sabi ni Sheshi, pupunta siya dito. Ilang taon na tayong hindi nagkita, ngunit medyo maayos pa rin ang relasyon natin. Bakit na-sprain ang paa mo, Wewe? Grabe ba? Okay lang. Makakalabas na ako sa ospital ngayong hapon. Hijin yan. Bakit wala ka dito? Nung dinala si Wewe sa ospital, hindi ka pa siguro nag-aalmusal? Paano kung bumili ka para sa kanya? Nawala talaga sa isip ko yan. Anong gusto mong kainin? Okay. Okay. Shishi, meron ka bang naisabihin sa akin? Kung meron man, sabihin mo lang. Wewe, tingnan mo ang pagiging mabait ni Hijin yan sa'yo. Naiingit talaga ako. Mabait din naman si Lawyer Lou sa'yo. Mabuti naman siya. Pero lagi kong nararamdaman na may nagbago sa kanya sa nakalipas na 4 na taon. Dati siyang mabait sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang wala na siyang pakialam sa akin ngayon. Sheshe, huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Wewe, alam mo ba?
tungkol sa party kahapon. Bumili pa ako ng bagong damit. May bagong hairstyle. Ginawa kong lahat para mag-base ng maayos. Ngunit mula sa kanyang mga mata, wala akong nakitang bahid ng pagpapahalaga o hindi man lang siya namangha. Kahit... Wewe, pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit amoy pabango mo ang jacket ni Ashing? Bakit amoy pabango mo ang jacket ni Ashing? Zumalon Blue Wind Shine. Pangkaraniwan ang amoy nun, hindi malang presyo. Kayang-kaya mo bilhin. Naamoy ko ito nung nagkita tayo kahapon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Alam mo ba, madami siyang iniinom sa bahay namin kagabi. Gusto ng parents ko na mag-overnight siya. Sa huli, sabi niya, may importante siyang kliyente na kailangan niyang makita. Paano? May mga dimanda ka ba na gusto mo ipaglaban sa kanya? Sheshe, mali ang iniisip mo. Pagkatapos sasabihin sa akin kung alin dito? Hindi natin pwedeng ipaalam kay Sheshe na nagkaroon ako ng relasyon kay Lucy Sheng. Kung hindi, masisira talaga ang aming pagkakaibigan. Oo, ganito kasi yun. Di ba na-spray yung paa ko habang sumasayo kagabi? Tapos, naramdaman kong medyo okay lang naman ako. Umuwi na lang ako. Tapos, nang umuwi ako, naramdaman ko na sobrang sakit pala ng paa ko. Gusto ko lang pumunta sa ospital. Tapos, nakasalubong ko si Lawyer Lou at tinulungan niya akong tumayo. Nabigla ako. Pagkatapos ay ipinadala niya ako sa ospital. Pangako, hindi na kami magkakaroon ng physical na kontak muli. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tatawagan ko si Ashing at tatanungin ko siya. Ikaw ay matalik kong kaibigan. Sana hindi mo ko biguin. Hello? Ashing, walaan mo kung saan ako. Nasaan? Nasa ospital ako. Bakit ka napunta sa hospital? May sakit ka? Hindi. Na-spray ng paa ni Wewe kahapon. Pinuntahan ko siya para kamustahin. Alam mo bang tungkol dito? Alam mo bang tungkol dito? Ganun palang nangyari. Sa sobrang sakit niya kagabi ay hindi siya makatayo, kaya dinala ko siya sa ospital. Kilala ko si Wewe. Sinabi niya sa akin na huwag kang mag-alala. Hindi ako nang dududa sa mga ibig mong sabihin. Tapos, gawin mo muna ang trabaho mo. Sasamahan ko ulit si Wewe. Wewe, paumanhin. Sinisisi kita kaagad. Wewe, alam mo ba? Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako. Napakagaling ni Sheng. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-confident sa harap niya. Isa pa, iba ang pakikitungo niya sa akin kaysa dati. Kaya naman, medyo naghinala ako sa kanya. Sheng, ikaw ang campus beauty nung college ka. Mayaman ang pamilya mo. Mataas ang self-confidence. Hindi ka ordinaryong babae. Wewe, hindi mo na iintindihan. Masyado kong mature sa harap niya. Walang kabuluhan ang part at self-confidence ko. Shishi. Sa'yo lang si Lawyer Lou. At ikaw lang ang babaeng kaya ipaglaban niya. Ang nakabuo na din kayo ng samahan. Huwag masyadong mag-isip ng masama. Ito ang magtulak sa kanya palayo. Pewe, ang nangyari ngayon ay napagkamalan lang kita, paumanhin. Ngunit, ang pang-anim na pandaman ng isang babae tumpak, baka may misteryosong babae lang tatago sa tabi ni Ashing. Ililigtas ko talaga siya. Kung hindi, ay bibigyan ko siya ng babalat. Kung hindi, ay bibigyan ko siya ng babalat. Anong nangyari? Anong pinag-usapan ninyong dalawa? Wala, may pinag-uusapan lang kami. Ganun ba? Wewe, magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako para makita ka mamaya, tsaka na tayo mag-usap pag gumaling ka na. Wewe, naalala kita nung nasa school ka pa. Alam kong ito ang mga paborito mo. Nagtataka ako kung nagbago ba ang lasa nito ngayon. Naaalala mo pa pala? Gustong gusto ko pa rin. Kainin mo ito habang mainit pa. Yan. Uncle! Ito na ang pinangako ko sa'yo nung nakaraan. Wow, Barbie doll! Nagustuhan mo ba? Opo.
Ninian, bibigyan ka ni auntie ng injection mamaya ha. Medyo masakit to ha. Bakit ang tapang mo? Hindi na ako bata para matakot. Siyempre, matapang ako. Ilang taon ka na? 3 taon na mas matanda sa 2 buwan. Hindi talaga yung 3 taong gulang na bata. Uncle, hindi ko pa alam pangalan mo. Ang pangalan ko ay si Lucy Sheng. Uncle Love. Bibisitahin ka ni Uncle Lu sa susunod. Okay pa. Lola, binigyan ako ni Uncle ng Barbie doll kanina. Sinabi niya sa akin ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan ay Lu Zisheng. Lu Zisheng? Lu Zisheng? Saan ka ba narinig ang isang pamilyar na pangalan? Ay, matanda na talaga ako. Hindi ko masyadong matandaan. Ay, di bale, di bale. Maraming salamat, Uncle. Sabi niya na si Nian Nian ay isang mabuti at magalang na bata. Oo, si Nian Nian, napakagaling at sobrang mabait pa. Tinanong kita, babalik si Professor Song sa katapusan ng buwang ito. Sana ay matulungan niya si Nian Nian. Mabuti, kailan ang posibleng operasyon? Kailangan mo pa rin maghintay para sa karagdagang obserbasyon. Salamat talaga. Huwag na nating pag-usapan ito sa pagitan natin. Ay oo, mayroon ka bang sapat na pera? Maaari ko itong ipahiram sa iyo kung wala kang pera. Babayaran mo na lang. Sapat na. Kahit binigo kita ng sobra dati, pero tinulungan mo pa rin ako na walang pasubali. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't ganoon ang nangyayari sa pagitan ng magkakaibigan? Matutulungan kita kapag nahihirapan ka. Hindi ako gaganti ng pabor kapag naging maayos ka. Ganito ang relasyon lang ang matatawag na tunay na pagkakaibigan. Wewe, may totoong relasyon sa pagitan ng pagkakaibigan ninyo ni Sheshe? Alam kong nabalian ng pa ang lola mo sa bayan. Wala kang pera para ipagamot siya. Pinahiram ka ni Sheshe ng 10,000 yuan. Mula noon, gaano karaming benepisyo ang gusto niya mula sa iyo? Ano sa tingin mo? Talaga bang tinuturing kanyang kaibigan? Pinangalanan mo siya. Tinulungan siya sa kanyang takdang aralin. Bumili ng almusal. Tulungan pa siyang magsulat ng mga love letter. Kahit ang lalaking nagustuhan niya, binigay mo sa kanyang kaibigan ka ba talaga niya? Hindi. Mas katulad mo ang kanyang kasambahay. Ito ay ang birding dahon na nagmumula sa kanyang pulang bulaklak. Hindi. Hindi ko sinasabi ito para maintindihan ka, kundi para maging matino ka. Isa ka na ngayong ina, ngunit hindi maganda ang karamdaman niya. Maaaring kailanganin niyang uminom ng panghabang buhay na gamot pagkatapos ng operasyon. Malaking gastos ito. Ang kanyang biological na ama ay malinaw na nasa harapan niya. Basta, sasabihin mo sa kanya, hindi mo kailangan magtrabaho ng gusto. Hindi ako awkward. Hindi naman sa nagpapanggap akong marangal. Kaya lang, hindi niya ako gusto. Sa tuwing sasabihin niya gusto niya ako, ipagkanulo ko si Jingshi para sa kanya. Pero hindi niya ako gusto sa loob ng maraming taon. Ikaw ay nasa hustong gulang na. Maaari kang maging mas makatotohanan. Mas gusto ko ito. Pagkaraan ng ilang taon at mahigit 10 taon, hindi lahat tungkol sa paghawak ng kaliwang kamay sa kamang kamay. Basta willing siyang managot kay Nian. Mahalaga ba kung gusto mo ito o hindi? Alam ko lahat ang mga sinasabi mo. Nakikinig ako, pero ngayon, gusto ko munang gamutin ang sakit ni Nian. Okay, casual ko lang nasabi. Ang buhay sa iyo. Kailangan mo pa rin gumawa ng sarili mong mga desisyon. Salamat talaga sa iyo. Ikaw? Anong coincidence? Hindi nagkataon na nakalimutan kong basahin ang almanak kung lumabas ka ngayon. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang iulat ito sa iyo? Yusis, sa palagay ko ay wala kang sama ng loob. Walang sama ng loob. Hindi ko lang matiis ang hamak na lalaki. Anong ibig sabihin nito? Okay, ayaw ko na sabihin pa. Wewe, tara na. Hindi ko lang matiis ang ginagawa niya. Hindi ko alam. Kumusta ka pa rin na parang may utang ka sa kanya. Kasama na niya ngayon si Jiangxi. Wala na akong gustong gawin sa kanya. Okay, nakuha ko na.
Wewe? Yes, sir. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nag-abroad para sa karagdagang pag-aaral? Bakit? Pinapayagan kang bumalik sa China ngunit hindi ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hey, Wewe, hinahanap kita. Isang bagong pelikula ang ipinalabas ngayon. Tawagan si Heiji at sabay nating panoorin. Pero meron pa akong gagawin ngayong gabi. Nabilan ko na kayo ng ticket, kaya sasamahan kita mamayang gabi. Sorry, Yesas, hindi ko alam na nandito ka, kaya hindi ako nakabili ng ticket para sa iyo. Wala akong pakialam. Wewe, aalis muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Wewe, bakit nakikipag-ugnayan ka na naman sa Yesas na yan? Alam kong wala akong karapatan sa kanya. Tama ba? Sinisira mo ang ating pagkakaibigan. Sure. Alam mo ba ang mga bagay hindi tulad ng mga iniisip mo? Ano ba yun? Hindi maaari ipaalam kay Jenshi na nakikipag-ugnayan ako ng palihim. Buti na lang nakasalubong ko siya sa kalye. Nagkataon lang na naisip ko baka nasa iisang dormitory lang kami. Hindi na kailangan kumilos na parang mag-aaway. Totoo? Mabuti. Isa pa rin akong hamak na to kung tutuusin. Magsasabi lang na walang katawa-tawang kasinungalingan. Tama yun, di ba? Wewe, masasabi ko sa iyo, tinuturi kitang bilang matalik kong kaibigan. Kaya, dapat mo rin akong ituring na matalik mong kaibigan. Kaya hindi na pwede maging mabait sa iba. Kung hindi, malulungkot ako. Paano kaya? Ngunit, magsasabi ka ba ng ganyan kung ikaw ay isang tunay na kaibigan? Masyado na ba akong nabigaw sa kahit ang pagkakaibigan ni Peke? Nakaka-touch! Ashing, magiging kasing ganda natin ang pelikula mula ngayon. Hinding-hindi kita iiwan sa buong buhay ko. Okay. Wewe, huwag mo akong alalahanin. Alam kong matagal na tayong hindi nagsama. Medyo maaga pa para pag-usapan ang kasal. Pero sa tingin ko, ngayon ang pagkakataon. Hindi na yata ako makapaghintay. Wewe, papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Hey, Jinyan, napaka-romantiko mo. Wewe, sinusumpa kong magiging mabuti ako sa'yo sa buong buhay ko. Lagi kitang poprotektahan. Mahal kita. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Wewe, ano pang hinihintay mo? Bilis, pangakuan mo na siya. Yes. Ashing, ang galing niya talaga, no? Kapag nag-propose ka sa akin balang araw, dapat ay mas nakakaanti kaysa dito. Ako ngayon ay medyo hindi komportable at aalis na ako ngayon. Ashing! Anong meron sa kanya? Napakapangit ang mukha niya. Wewe, alam mo ba kung ano nangyari sa kanya? Siya ang boyfriend mo. Paano ko malalaman? Losation, hindi naman sa dahilan na pumayag ako sa panukala sa loob ng ilang taon ay magalit na naman. Pero, bakit nawala ang init ng ulo mo? Gusto mo ay hatid kita? Hindi na kailangan. Dapat ka lang umuwi at magpahinga ng maaga. Sige, susunduin kita bukas. Bakit ka pumayag sa kanya? Sagutin mo ako! Bitawan mo ko! Balik mo sa kanya ang singsing. Ikaw ba ang Diyos ko? Bakit ako magikinig sa iyo? Ito ay personal na panukala at sumangayon ka dito. Wala akong pakialam. Ako ay casual. Hindi ako casual. Paano ako gumugulo sa isang kama na kasama mo? Bakit mo kailangan pakasalan si Eugene yan? Dahil gusto niya ako. Mahal niya ako at nabigyan ako ng titulo. Kasama ko siya. Hindi ko na kailangang alalahanin ang sarili ko. Isa lang akong anino na hindi nakikita sa liwanag. Abogado Lu, wala tayong relasyon dati. Please, huwag ka na ulit lumapit sa akin.
Wei, nasabi ko na sa pamilya ko, magpapakasal na tayo. Medyo curious sila sa'yo. Gawin nating bumisita sa bahay ngayong katapusan ng linggo. Tsak na magugustuhan ito nila mama. Okay. Wei, hindi ako makapaghintay sa kasal natin. Matitiyak ka talagang bibigyan kita ng isa sa abot ng aking kakayahan. Ang pinakamagandang kasal. Sa palagay ko, ay huwag na rin tayo masyadong maluho at mapag-aksaya. Simpleng ritual lang. Paano mangyayari yun? Wei, serve mo ito. Gian, natatakot ako na hindi ko kayang bayaran ang pagmamahal mo. Dahil gusto niya ako, mahal niya ako at hanggang bigyan ako ng titulog, kasama ko siya. Hindi ko na kailangan alalahanin ang sarili ko. Asheng, anong ginagawa mo? Uncle, Nakatingin ako sa'yo. Hindi mo ito sinaseryoso. Bakit ayaw mo kipaglaro ng chess sa isang matandang tulad ko? biglaan lang ako may naisip tungkol sa trabaho. Asheng, huwag mo akong sisihin sa pananalita ko. Dahil mahal na mahal ka ng anak ko, dapat kasama kita. Saka ako sasabihin ang totoo. Napakatalino mo. At may malawak na yugto. Pero kailangan mo maging abogado. Napakahusay ng trabaho ng abogado. Gaano karaming pera ang maaari mong kikitain? Kami mga abogado ay hindi naman talaga kumikita ng malaki. Pero uncle, kung gusto mo lang makahanap ng isang manugang na pwedeng kumita, bakit mo pa ako hinahanap? Ashe, ano sinasabi mo? Sorry uncle, may gagawin pa ako sa law firm ko. Hindi ako mananatili dito ngayon. Dad, nasaan si Ashing? Umalis na. Sabihin mong tungkol sa kanya. Kausapin mo ako. Kung hindi lang dahil mahal na mahal mo siya, hindi ko man lang siya matignan ng mabuti. Dad, pakicheck ito para sa akin. Palagi kong nararamdaman na may ibang babae si Ashing ngayon. Nagbago ng Surprise! isip ko. Kaya tulungan mo akong pumili ng 2 pares ng bagong sapatos. Uncle, kumusta ka? Pumunta ka sa ospital para makita ako araw-araw at binigyan mo ako ng maraming laruan? Magiging napakamahal ba? Abogado ako. Maaari akong kumita ng maraming pera. Si uncle na nagtatrabaho kamakailan para makapunta ako at makita ka ng madalas. Baka mula ngayon hindi na ako madalas makapunta dito. Mahirap para sa mga matatanda na kumita ng pera. Mahalaga ang trabaho. Hindi naman kailangan dalawin ako ng madalas. Pero ako, ipapangako ko na makapunta ako rito kung may pagkakataon. Ayos. Mama! Hey! Ninyan, gising ka na? Bakit biglang ang daming laruan dito? Lahat yan binigay sa akin ni Uncle Lou. Mama, hayaan mong sabihin ko sa iyo, abogado siya. Gusto ko din maging abogado paglaki ko. Ang apelyido niya ay Lou. Abogado? Pwede kaya? Musician? Paano ito posible? Hindi lang siya ang abogadong nagngangalang Lou sa mundo. Hindi pwede nagkataon lang. Miss na kita. May sakit ka pa? Dapat ay nagpapahinga. Maaari kang maglaro pero dapat tayo magpigil kapag naglalaro ng mga laruan. Saglit lang ako naglalaro araw-araw. Magaling yan. Halika, tumiga ka. Miss, hiniling mo sa akin na suriin ng babae ni Mr. Lou. Hindi ko pa rin mahanap. Ngunit medyo kakaiba ang kinikilos ni Mr. Lou kamakailan. Madalas siyang pumupunta sa ospital para makita ang isang batang babae at ang batang ito ay kamukhang kamukha niya. Anong klaseng bata? Ito ang larawan ng bata. Ang batang ito at si Ashing ay malinaw na inukit mula sa pareho amag. Sabi ko na may babae siya sa labas. Hindi ko inaasahan na pati ang bata ay medyo malaki na. Gusto mo bang suriin ko pa? Okay. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng yun. Ashing, iniwan ko ang aking asawa at bumalik sa China para sa iyo. May ibang babae ka pala sa labas at nanganak na isang bata. Ulang hiya ka. Tinaydol mo ako ng ganito. Sana huwag mo akong sisihin. Shushe, bakit ka nandito? Ano bang problema mo? Wewe, sobrang lungkot ko.
Talagang may ibang babae siya sa labas. Paano ito posible? Baka nagkakamali ka lang. Paano ito imposible? Hindi lang ibang babae ang meron siya. Nagawa pa nilang mag-anak. Anak? Tingnan mo ang batang ito. Mukha siyang mas maliit ang version ni Ashing. Sino maniniwala na hindi siya anak ni Ashing? Sino maniniwala na hindi siya anak ni Ashing? Wewe, bakit hindi ka nagsasalita? Wala. Saan mo nakuha ang mga larawang ito? Inutusan kong bodyguard namin. Hindi ito mahalaga. Ang importante ay si Ashing. Hindi lang siya may ibang babae sa labas. May anak siya. Wewe, bakit ang tahimik mo na naman? Hindi nauugnay sa dugo ang relasyon sa mundong ito. Ngunit mayroong maraming mga katulad na tao. Huwag muna natin sabihin kung ang batang ito ay kay Lawyer Lou. Kahit na tingnan natin ang edad ng batang ito. Pagkatapos ng ito yung naghiwalay kayo. Hindi, Wewe. Ang ibig kong sabihin na ako at si Ash ay dapat pantay-pantay. Anong gusto mo? Hayaan ko na lang problemang to? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Wewe, ikaw ang matalik kong kaibigan. Dapat karamay mo ako sa mga kalaban ko. Sa halip na sabihin sa akin ang totoo. Anong gusto mo? Ano ang gusto ko? Kailangan kong mahanap ang putang ito. Ang lakas ng loob ng mga agaw ng lalaki sa akin. Nainip talaga ako sa kanya. Kung talagang malapit ako sa'yo, maging isang ganap na puta ako. Iiwan ko aking mga salita dito ngayon. Kahit sino pang babaeng ito, pinakamalapit na tao sa akin, malakas ang loob ko na makipag-away sa kanya. Siyak na hindi ako magiging malambot. Hindi dapat malantad si Ninian. Hindi na natin siya ahiyang manatili pa sa ospital na iyon. Shaolin, nalabas muna ako. Oo, sige. Bakit bigla tayong nilipat sa ibang ospital? Lola, wala akong paraan upang ipaliwanag ang dahilan sa iyo. Kailangan kong ilabas agad si Ninian sa ospital. Dumating na siguro ang tatay ni Ninian. Hindi siya. Wewe, nagkamali ka na dati. Pinanganak mo rin si Ninian. Wala nang pagkakamali. Inalagaan mo si Ninian ng mag-isa. Hindi madali. Hay. Ayoko tumanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan kong makasasama si Ninian. Kung pupunta ang tatay ni Ninian, ibigay mo na lang sa kanya si Ninian. Bata ka pa. May anak, paano magpakasa sa takdang panahon? Lola, si Ninian, hindi siya pagkakamali. Anak ko siya. Huwag mo nang uulitin ito sa harap niya, okay? Ikaw ang pinakamagaling mula nung ikaw ay maliit pa. Bakit ang suway mo na ngayon? Umupo ka. Oh, ang ganda. Nakumpleto ko ng lahat ng mga pamamaraan. Ang head dito ay kaibigan ng tatay ko. Hihilingin ko sa mga tao na tumitig. Hindi ko hahayang may makapasok dito. Salamat sa pagtulong mo ulit sa akin. Tapos, ililibre mo ako sa hapunan? Siyempre, ililibre kita sa kahit anong gusto mo. Saan ang nakatira sa ward na ito? Sir, ang ibig mong sabihin ay yung bata, inilipat siya sa ibang hospital. Umalis na sila. Mukhang magandang isang ito. Dito tayo kumain. May shopping mall doon sa na may masarap na seafood. Tara, punta tayo doon. Teka, anong klaseng seafood ang dapat natin kainin? Dito na lang tayo. Huwag mo akong pansinin. Hinihiling kong ililibre mo ako sa hapunan. Gusto ko lang magkausap tayo. Hindi lang para pabusigin ka. Salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera nung nakaraan. Ang sakit ng lola ko ay gumaling na. Upang ipahayag ang pasasalamat, ililibre kita ng hapunan. Anong gusto mong kainin? Ililibre mo ako sa hapunan? Pagkatapos ay kailangan kitang patayin? Hey, alam kong may masarap na French restaurant malapit sa school. Tara, kain tayo ng French food. Anong iniisip mo? Wala. Iniisip ko lang. Parang iba-ibang mga tao. Tara na.
Sabihin mo sa akin, bakit kailangan mong ilipat si Ninian sa ibang hospital? Alam na ni Shishi ang tungkol ni Ninian. Natatakot ako na hindi siya makakabuti para kay Ninian. Paano niya nalaman? Paano naman si Lu Zixing? Alam ba ni Lu Zixing? Nalaman ito ng guard ni Shishi. Hindi pala ni Lu Zixing, pero natatakot ako. Ano ang kinakatakutan mo? Nung magkasama kayo ni Lu Zixing, matagal na naghiwalay si Shishi at si Lu Zixing noon. Kaya hindi kita masisisi. So, kamusta naman kayo ni Shishi? Ipinangako ko kay Shishi na hindi ko nakawin si Lu Zixing sa kanya. Naaawa ko sa kanya. Nakikiusap siya kung pwede ba. Huwag palaging pakiramdaman ang hindi maipaliwanag na pagkakasala. Ipinanganak tayong bilang tao. Dapat tayong magkaroon ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito maaaring mawala sa parehong oras. Kung wala ka man lang pagkakaiba, maaari lamang maging isang bagay na pagsasamantala. Inggit talaga ako sa'yo. Kasi lagi kang ganito, sariwa at libre. Hanggat gusto mo, kaya mo rin. Iba ako sa'yo. Bakit iba? Lumaki tayo sa magkaibang kapaligiran. Magkaiba rin ang edukasyon na ating tinahas. Kaya nabubuo din natin ang iba-iba nilang mga personalidad. Hindi ako pwedeng maging ikaw. Kung okay lang, magpapakatuo ka. Maganda rin ito. Huwag lang masyadong pahirapan ang sarili mo. Ma, pa, Anak, nandito na kayo? Ito ba ang girlfriend mo, si Xiao Yue? Hello po, tito at tita. Anak, kain na tayo. Tara na. Wait, tama ba? Hayaan mo si Yaya. Hindi namin hinayaan ang aming mga bisita. Okay lang po, tita. Ito ay kaunting tulong lang. Huwag na! Hindi ka po sa insurance ang pamilya namin. Kung gusto mo maghanap ng trabaho bilang Yaya, kaya kitang ipakilala sa mga kamag-anak. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras dito.